Jeremias, Kabanatang 44. Ang salita na dumating kay Jeremias tungkol sa lahat na Hudyo na nagsitahan sa lupay ng Ehipto, sa Migdol, at sa Tapnes, at sa Memphis, at sa lupain ng Patros, na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel. Inyong nakita ang buong kasamaan na aking dinala sa Jerusalem at sa lahat ng mga bayan ng Huda. At narito sa araw na ito, sila'y kagibaan at walang taong tumatahan doon. Dahil sa kanilang kasamaan na kanilang ginawa upang mungkahiin ako sa galit, sa kanilang pagsusunog ng kamangyan, at sa paglilingkod sa ibang mga Diyos na hindi nila nakikilala, kahit nila o ninyo man o ng inyong mga magulang man. Gayon may sinugo ko sa inyo ang lahat kong lingkod na mga propeta, na buwabangon akong maaga at sinusugo ko sila na nagsasabi, o huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na bagay na ito na aking kinapupuotan. Ngunit hindi sila nakinig o kiniling man nila ang kanilang pakinig na magsihiwalay sa kanilang kasamaan, na huwag mga sunog ng kamangyan sa ibang mga Diyos. Kaya't ang aking kapusukan at ang aking galit ay nabuhos at nag-alab sa mga bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem, at mga sira at giba, gaya sa araw na ito. Kaya't ngayon ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel. Bakit kayo'y nagsigawan nitong malaking kasamaan laban sa inyong sariling mga kaluluwa upang maghiwalay sa inyo ang lalaki at babae, ng sanggol at pasusuhin sa gitna ng Huda, upang huwag maiwanan kayo ng anumang labi sa inyong pagkamungkahi sa akin sa galit sa pamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay, na nangagsusunog kayo ng kamangyan sa ibang mga Diyos sa lupain ng Ehipto, na inyong kinaroroonan na mangibang bayan, upang kayo maging kasumpaan at kadustaan sa gitna ng lahat sa bansa sa lupa? Inyo bagang kinalimutan ang kasamaan ng inyong mga magulang at ang kasamaan ng mga hari sa Huda at ang kasamaan ng kanilang mga asawa at ang inyong sariling kasamaan at ang kasamaan ng inyong mga asawa na kanilang ginawa sa lupain ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Sila'y hindi nagpakababa hanggang sa araw na ito, o nangatakot man sila, o nagsilakad man sila ng ayon sa aking kautusan, o sa aking mga palatuntunan man, na aking inilagay sa harap ninyo at sa harap ng inyong mga magulang. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, narito aking itititig ang aking mukha laban sa inyo sa ikasasama sa makatudbagay upang ihiwalay ang buong Huda. At aking kukunin ang nalabi sa Huda na nagtitig ng kanilang mga mukha na pumasok sa lupain ng Ehipto upang magibang bayan doon. At silang lahat ay mga lipol, sa lupain ng Ehipto ay mga bubuwal sila. Sila'y lilipunin ng tabak at ng kagutom. Sila'y mga mamatay mula sa kalit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa pamagitan ng tabak at ng kagutom, at sila'y magiging katungayawan at katigilan at kasumpaan at kadustaan. Sapagkat aking parurusahan silang nagsisitahan sa lupain ng Ehipto, gaya ng aking pagkaparusa sa Jerusalem sa pamagitan ng tabak
ng kagutom at ng salot. Na anupat wala na nalabi sa Huda na pumasok sa lupain ng Ehipto, na nag-ibang bayan doon ay makatatanan o may iwan man, upang makabalik sa lupain ng Huda na kanilang pinagnanasaang pagbalikan upang tahanan, sapagkat walang magsisibalik liban sa mga makatatanan. Na magkagayoy lahat ng lalaki na nakaalam na ang kanilang mga asawa ay nangagsunog ng kamangyan sa ibang mga Diyos, at ang lahat na babae na nangakatayo, isang malaking kapulungan, sa makatudbagay ang buong bayan na tumahan sa lupain ng Ehipto. Sa Patros ay sumagot kay Jeremias na nagsasabi, tungkol sa salita na iyong sinalita sa amin sa pangalan ng Panginoon, hindi ka namin didinggin, kundi aming tunay na isasagawa ang bawat salita na lumabas sa aming bibig, upang ipagsunog ng kamangyan ang reyna ng langit, at ipagbuhos siya ng inuming handog, gaya ng aming ginawa namin at ng aming mga magulang, ng aming mga hari, at ng aming mga prinsipe sa mga bayan ng Huda, at sa mga lansangan ng Jerusalem. Sapagkat noon ay nagkaroon kami ng saganang pagkain, at kami ay nagsisibuti, at hindi nakakita ng kasamaan. Ngunit mula ng aming iwan ang pagsusunog ng kamangyan sa reyna ng langit, at ipagbuhos siya ng mga inuming handog, kami ay nangailangan ng lahat na bagay, at kami ay nangalipol ng tabak at ng kagutom. At nang kami ay magsunog ng kamangyan sa reyna ng langit, at ipagbuhos siya ng mga inuming handog, iginawa baga namin siya ng munting tinapay upang sambahin siya, at ipinagbuhos baga namin siya ng mga inuming handog na wala ang aming mga asawa. Na magkagayoy sinabi ni Jeremias sa buong bayan, sa mga lalaki at sa mga babae, sa buong bayan na nagbigay sa kanya ng sagot na yaon na nagsasabi, ang kamangyan na inyong sinunog sa mga bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem, ninyo at ng inyong mga magulang, ng inyong mga hari at ng inyong mga prinsipe, at ng bayan ng lupain, hindi baga inaalaala ng Panginoon, at hindi baga pumasok sa kanyang pag-iisip, na anupat ang Panginoon ay hindi nakapagpigil ng maluwat, dahil sa kasamaan ng inyong mga gawa, at dahil sa mga kasuklam-suklam na inyong ginawa, kaya't ang inyong lupain ay naging sira, at katigilan at kasumpaan, na walang mananahan gaya sa araw na ito. Sapagkat kayo'y nangagsunog ng kamangyan, at sapagkat kayo'y nangagkasala laban sa Panginoon, at hindi nagsatalima sa tinig ng Panginoon, o nagsilakad man sa kanyang kautusan, o sa kaniyang palatuntunan man, o sa kaniyang mga patutuuman. Dahil dito, ang kasamaang ito ay nangyari sa inyo gaya sa araw na ito. Bukod dito ay sinabi ni Jeremias sa buong bayan at sa lahat ng mga babae, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Huda, na nasa lupain ng Ehipto. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, na nagsasabi, kayo at ang inyong mga asawa ay kapwa nangagsalita ng inyong mga bibig, at ginanap ng inyong mga kamay, na nagsasabi, tunay na aming tutuparin ang aming mga panata na aming ipinananata, na magsunog ng kamangyan sa reyna ng langit, at ipagbuhos ng mga inuming handog siya. Inyong ang isagawa ang inyong mga panata, at inyong taparin ang inyong mga panata.
Kaya't inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Huda na tumatahan sa lupain ng Ehipto. Narito, ako'y sumumpa ng aking dakilang pangalan, sabi ng Panginoon, na ang aking pangalan ay hindi mababanggit sa bibig ng sinuman sa Huda sa buong lupain ng Ehipto, na sabihin, buhay ang Panginoong Diyos. Narito, aking binabantayan sila sa ikasasama at hindi sa ikabubuti. Sa lahat ng tao ng Huda na nangasalupay ng Ehipto ay mga lilipol sa pamamagitan ng tabak at ng kagutom, hanggang sa umabot sila sa kawakasan. At ang mga makatatanan sa tabak ay mga babalik sa lupain ng Huda na mula sa lupain ng Ehipto, na kaunti sa bilang, at ang buong nalabi sa Huda na pumasok sa lupain ng Ehipto na ng ibang bayan doon, ay makakaalam kung kaninong salita ang mananayo, kung akin o kanila. At ito ang magiging tanda sa inyo, sabi ng Panginoon, na aking parurusahan kayo sa dakong ito, upang inyong makilala na ang aking salita ay tunay na tatayo laban sa inyo sa ikasasama. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito aking ibibigay si Faraon Hopra na hari sa Ehipto sa kamay ng kanyang mga kaaway, at sa kamay na nagsisiusig ng kanyang buhay, gaya ng pagkabigay ko kay Sidikiyas na hari sa Huda, sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, na kaniyang kaaway at umuusig ng kanyang buhay.